i-video lang natin although magandang hapon po sa inyo lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Nandito po tayo sa clinic at ituloy po natin yung ating live consultation, no? Nasa harap ko pa isang pasyente. Ilang taon na po kayo? 17. 17. So nag-aaral pa po kayo? Grade 11 or mag-grade 12 na? First year college. Ay, mag-first year college. Ang aga, no? So kung wala pa sana grade 11, grade 12, so dapat incoming third year college ka na, no? Kaya ulitin ko po, kung nakikinig po yung gobyerno natin, dapat itigil na po natin yung grade 11 at saka grade 12. Kasi po, hindi talaga kailangan yan. Ha? Karamihan sa mga teachers ngayon sa lahat ng eskwelahan all over the Philippines, hindi dumaan sa grade 11 and grade 12. Eh bakit naging successful guro sila? Common sense naman yan, oy. Huwag naman kayo magdagdag na hindi kailangan. Karamihan mga doctors, engineers, architects, nurses, kahit anong professional, karamihan hindi dumaan ng grades 11 and 12. Eh bakit pumilit kayo na magdagdag ng additional 2 years in high school? Kaya pwede ba gamitin naman po natin yung ating with no intent to insult ang ating common sense. Huwag tayo maggaya-gaya sa ibang bansa. Kesyo, meron silang senior high, kailangan may senior high rin tayo. Hindi ba kayo nag-isip na yung mga ibang bansa, puro may senior high, pero ang hina-hire nila, yung mga Pilipino na hindi nag-senior high. And yet, wala tayong narinig kadalasan na nagrereklamo yung ibang bansa, yung mga employer sa ibang bansa na nagrereklamo sa performance ng mga Filipino professionals na hindi dumaan sa senior high. And that's another basis na kailangan gamitin natin ang ating common sense. Sorry sa intermission kasi naiinis ako sa grades 11 and 12 eh. Hindi lang sayang yung pera, sayang yung energy, pati rin sayang yung oras. Napaka-precious yung oras na walang presyo talaga because time is priceless. Ayun. So balik na lang tayo sa kanya kasi parang naiinis na yung nanay eh. Dada daw ako ng dada. Ay, hindi pala eh. Tumatawa eh. Parang naiinis ata kayo, no? Siguro, nainis kayo siguro eh. Tapos na kasi itong grades 11 and 12, sasabihin ng nanay, ano pa magagawa natin? Dada ka pa ng dada dyan. Bakit? Wala ba kayong ibang anak? O si? Mas younger pa. O si, magpasalamat ka sa akin. Eh baka nakinig yung gobyerno natin, baka this coming school year eh, itigil na yung grades 11 and 12. Diba? O, ilan anak po ninyo? Tatlo. See? Ito po yung eldest. So meron pang dalawang younger children. Diba? So, saan pala kayo nag-aaral? Saan pala kayo mag first year college? Sa Brooklyn College. Anong kurso pala ninyo? HM. Hospitality Management. Mag-aaral ka na mabuti, ha? Ang hirap maghanap ng pera ngayon, ha? Walang lakwat siya, ha? Hindi yung puro cellphone ng cellphone. Ayan, nakikita ko naman, cellphone na naman. Kailangan ang hawakan po ninyo yung libro, ha? Yung mga pahina ng libro, sabay basa. Hindi yung cellphone, sabay scroll ng scroll na hindi nakakatulong sa kinabukasan po ninyo, ha? Okay? So, ano palang problema natin? Ha? Bakit tumingin ka sa nanay mo? Siya bang pasyente? Kung sa'y problema nimo, nga nag-animan ka dre? So, katong natagak ko sa hagdanan. Natagak sa hagdanan na hulog sa stairs, sa hagdan. No? Kailan nangyari yon? February 6, ay 18. 18. Bakit? Nag-break kayo ng boyfriend, girlfriend mo?
Ah, nag-suicide kayo? Hindi, joke lang. Bakit na ano kayo? Siguro kulang sa tulog, no? Na-slide ko tapos naparok ako ng ulo. Oo nga, kulang sa tulog siguro na medyo nawala yung alertness ninyo, hindi ba? O na-slide lang talaga? Slide. Na-slide. Okay, from what? From what step? Nakailan steps kayo? Kaupat. 4. So nauntog kayo sa ulo. Saan pala natamaan? Dito. That was February ano yun? 18. 18. So hindi kayo nagpas x-ray, hindi. Lalo hindi kayo nagpa-CT scan. At siguro naman hindi rin kayo nagpa-check up kaagad. Okay, so anyway, February 18. So more than 2 months na po, no? Okay. So natamaan kayo dito. Okay, so nawalan kayo ng malay. Wala. Hindi naman po. Kasi pag nawalan ng malay, malamang mas matindi yung pag-untog. Mas matindi yung impact sa brain kaysa hindi nawalan ng malay, ha? Okay, although hindi maibig sabihin na may serious damage ka agad pag nawalan ng malay. Kasi pwede rin na meron lang concussion na, yun ang tawag namin, no? Pag nawalan ng malay, okay, at walang damage yung brain, ang tawag natin na ay cerebral concussion. Okay? Pero pag may damage yung brain at minsan nagsisisure yung pasyente, maaaring meron siyang cerebral contusion. At pag mas matindi pa mangyari, nawawalan na ng malay, okay, at tuloy-tuloy na, at magkakaroon ng paralysis, maaaring meron na sigurong brain hemorrhage, no? Okay, so sa inyo naman, so far, 2 kamay, 2 paa, okay naman po, no? Okay, no? Lalo pag maghawak ng cellphone, no? Ang lakas, no? Pag inutusan siguro maglaba, ay guys, sakit ang ulo ko dahil sa nauntog ko. Tama po ba? Anyway, anong oras kayo natutulog? 11 or... Ang galing! Nag-aaral ka ng cellphone, no? Tama, no? Galing! So, pag nakaharap sa cellphone, wala yung aray sa ulo, no? Tama po ba? No? Or tiisin na lang. Tama? Yun. So, ibig sabihin, kahit sumakit yung ulo, patuloy pa rin yung cellphone, patuloy pa rin alas 11, alas 12 matutulog. Tama po ba? Tama. Ang galing, no? So, saan po masakit ngayon? Same side sa pag-untog. Okay. Hindi kayo naduduling ngayon. Hindi kayo nahirapan lumunok. Hindi po nagmamanin yung kalahati mukha ninyo. Hindi rin po humina yung isang kamay, isang paa ninyo. Habang naglalakad, hindi po kayo natutumba sa isang side. Okay. So, balanse pa rin. Maganda pa rin. Okay. Pag nagsasalita, okay naman. Hindi yung nauutal. Sa Bisaya, yungit. Hindi naman po. Ang problema lang po ninyo ay masakit ng ulo ninyo. Yung sakit ng ulo ninyo, 24 hours a day, masakit or pasumpong-sumpong lang po? Usahay lang ka ng... Usahay, meaning paminsan-minsan. How usahay is usahay? Every day, masakit or minsan may araw na hindi since nauntog kayo last February 18. May araw na hindi masakit. May araw na masakit. Ayun. So, kailan yung araw na walang sakit talaga? Kahapon, sumakit? Hindi. Straight na siya sakit. Ilan araw na po straight sumakit? Karoon ng bulan. Oh, itong buwan. So, itong Abril. Sa Marso, may araw na wala talagang sakit. Ayun. Okay. So, yung sakit pa ulo ninyo ay ginising ba kayo sa hating gabi at biglang masakit at sumuka kayo pagising? Ganun po ba yan? Hindi. Nakakatulog na ba po kayo ng maayos? Okay. Pagising, nandyan na po yung sakit o wala pa? Usahay na. Usahay na. Lalo pag inutusan ka na kaagad, biglang masakit. Hindi pala. Okay. Pagising minsan, wala rin sakit. Kasi, pag meron kasing hemorrhage sa brain at magtaas yung pressure siyempre sa utak kasi meron ng dugo sa utak, no? Magtaas yung pressure sa utak, hindi blood pressure yung pressure sa utak ng tao natin, yung intracranial pressure. Pag magtaas yung pressure sa utak, kadalasan
magtaas yan sa gabi kahit wala yung dugo. How much more kung may dugo na, that's additional pressure. So, kadalasan po meron talagang serious hemorrhage sa brain dahil sa pag-untog, gigisingin talaga yung pasyente hating gabi at super sakit at susuka yung pasyente. Minsan nga, diretso na. Kasi pag sumuka ang pasyente, lalong aakyat yung intracranial pressure by virtue of yung tinatawag natin na Valsalva maneuver. At minsan nga, dahil sa sobrang akyat yung pressure sa utak, naipit po yung pinaka-importanting parte sa utak, which is the brainstem, at nandun po yung respiratory center at saka yung cardiovascular center, biglang magtigil yung paghinga or biglang magtigil yung pagtibok ng puso. Kaya minsan namamatay sila bigla habang sumusuka. Hindi na po nangyari sa inyo yan, no? Kasi buhay pa po kayo ngayon, di ba? Okay? At pag magtaas ang pressure ng utak, kung meron bang hemorrhage, maduduling ang pasyente, no? Minsan, maghina yung kalahating katawan ng pasyente dahil naipit po yung parte ng utak, no, na nagbibigay ng lakas, no, sa kamay or sa paa. Minsan nauutal sila, minsan pag naglalakad sila parang natutumba sila sa isang side. Ayun, no? Okay, so ang hindi lang ako komportable sa kanya ay sabi niya lately araw-araw na po sumasakit. Okay, which may be a reason for concern, no? Okay, despite na wala siyang ibang reklamo na that may make us become suspicious na meron talaga siyang serious brain hemorrhage sa brain, or rather serious hemorrhage sa brain as a result of the trauma. Okay, so anyway, ang akin lang po is nag-try po kayo ng pain reliever. Yung para sa sakit sa ulo, nag-try po kayo. Paracetamol. Paracetamol lang po. Okay. So, sa ngayon po, examine ko po yung pasyente pagkatapos nito. Tapos, titingnan po natin kung meron po tayong dahilan na kailangan ipasitiskan natin, ipasisitiskan ko po siya. Pero sa ngayon po, ang sisihin ko lang po sa kaniyang araw-araw sakit sa ulo ay dahil po sa kaniyang late sa pagtulog. Maraming salamat po.